Dok, laging mayroong ubo at sipon ang aking mga anak. Tapos, kapag yung isang anak ko nagkasakit, nahahawa na silang lahat sa bahay. Paano ko ba mapapalakas ang resistensya nila? Lalo na ngayong tag-ulan at pumapasok na rin sila sa school at na-expose sa ibang mga bata. Ako nga pala si Dr. Rakat, I'm a pediatrician and a mom. And gets ko po kayo kasi alam ko po madalas na unang naiisip natin vitamins po agad. Pero minsan may mga basic at practical na bagay sa bahay na malaking tulong para hindi na sila madaling magkasakit. And first po dyan, linisin at i-check po ang bahay nyo. Tingnan nyo po kung may mga molds, alikabok at mga allergens. Kasi alam nyo, yung molds, pwede po itong makita sa mga lumang mattress, sa sofa, sa carpet, sa tiles, sa sulok ng banyo, kung may mga bulok na kahoy, sa kisame, sa walls, at saka sa mga sahig. And minsan, ito po yung dahilan kung bakit pa ulit-ulit na nagkakubo at sipon ang mga bata. Number 2, siguraduhin po natin na maganda ang daloy ng hangin sa bahay. Huwag nyo po laging sasara ang mga bintana or laging enclosed kasi nakukulob po lagi yung kwarto o yung bahay, and lalo na kung may sakit, syempre hindi po nakaka-circulate ng maayos yung hangin, kaya po nahahawa din po yung ibang mga bata. And syempre kailangan din maka-experience din po tayo ng fresh air para po maganda po yung nalalangha po nating hangin. Kung halimbawa po sabihin nyo, ako po'y nakatira sa isang polluted area, ang magandang gawin nyo po bukod sa pagbukas or pagstay lamang sa bahay, mas maganda po dalhin nyo po inyong mga anak sa mga outdoors tulad ng mga parks o kaya yung mga outdoor recreational area tulad ng mga playgrounds. Pangatlo po, kailangan iwasan natin ang cigarette smoke at ang vape smoke. Yung pong mga naninigarilyo at nag-vape, tandaan nyo po na kahit sa labas kayo naninigarilyo, pwedeng pumasok ang usok sa loob ng bahay at dumikit sa damit, sa buhok, sa sofa at kurtina. Kahit ilang vitamins ang ipainom natin sa mga bata, kung lagi silang exposed sa usok, mas madali pa rin silang mag-ubo, sipon at magkaroon ng respiratory problems. Pang-apat po, na-mention ko na earlier, palabasin po ang mga bata sa bahay para gumalaw at maarawan. Kailangan po nila ng physical activity, fresh air at sun exposure para po sa vitamin D na maganda rin po ang epekto sa pagpapataas ng resistensya ng mga bata laban sa infection. Hindi pwedeng puro TV, computer games at gadgets lang na nakaupo sa loob ng kwarto. Kailangan po sila ay nag-e-exercise at kailangan din po sila ay nakakalanghap ng fresh air at nasisinagan ng araw. Number 5 is kumpletuhin nyo po ang mga bakuna. Importante ang mga bakuna lalo na laban sa pneumonia and other respiratory infections. Hindi man ito mapipigilan lahat ng sakit. Nakakatulong ito para mabawasan ang risk ng severe or matinding infection. Alam ko po, napaka-basic ng mga nasabi ko na tips, pero minsan, ito yung mga practical na bagay na nakakalimutan po natin mga mommies at daddies. Hindi po laging vitamins ang sagot. Minsan, kailangan din natin tingnan ng paligid ng bata. Yung hangin, yung usok, meron bang molds, alikabok, natutulog ba ng maayos, nag-e-exercise ba, at kumpleto ba ang kanilang mga bakuna. So I hope this helps. Share nyo rin po ito sa ibang mga parents na madalas magkaroon ng ubo at sipon ng mga anak. Muli, ito po si Dr. Rakat. Ingat po palagi.